Hello mga kababayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Annalisa Reality Vlog. Ngayon po meron akong gustong ipanawagan. Tinatawagan ko po ng pansin ito si Sparky Diaz. Kung ikaw man ay alagad ni Rick Aningat or kung ikaw si Rick Aningat, lumabas ka. Ilabas mo yung pagmumukha mo. Huwag kang magtatago sa likod ng hindi nakikita. Tao ka ba? Inkanto ka ba? Anong klase ka? Pakita ka ha, para makilala ka rin namin. Alam mo kung bakit? Pinag-iinitan mo, ano ba ang meron? Ha? Ano ba ang meron sa katulong? Kasi merong isang comment doon. Nag-agree ka eh. Ito si Milagros Makayran, nagsabi doon. Kasuhan mo sila kung wala silang basihan. Sinulsulan niya si Rick Aningat na kasuhan daw kung walang basihan patungkol sa mga sinasabi sa kanya na naninira, nanunulot ng sponsor. Yun ang ano niya doon eh. Nag-agree naman ito si Sparky Diaz na hindi ko alam kung engkanto, kung duwende, o kung ano ba ng klase to. Sana lumabas kasi wala siyang magmumukha. Bago lang yung account niya eh. April lang. So malamang sa malamang, kung hindi man ito siya si Aningat, ano ito, sidekick ni Aningat. Isa lang yan dyan. Anong sabi niya? Isama mo yung reaktor na mukhang katulong para mabawasan ang chismosa sa Pilipinas. Unang-una, Sparky Diaz, chismoso ka rin. Kung lalaki ka, chismosa ka rin kung babae ka. Nakikichismis ka rin eh, nakikicomment ka rin eh. So, isa ka na rin chismosa. At ito, ilang kaming reactors. Ako, alam po nag-react na dito si MK Inday Okray. Siya yung unang nag-react patungkol dito sa mukhang katulong. Binanatan ka rin eh. Diba? Unang-una, 3 kaming OFW na reactor. Ako, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, Kamix Vlog. 3 kaming OFW dito na ang trabaho namin ay katulong. Katulong. So ano ang meron sa mukha ng isang katulong? Sparky. Minamaliit mo yung katulong, ganyan ka magsalita. Hindi mo kami kilala. Si Ma'am Fleur Channel, teacher yon. Kaya exempted siya dito. Diba? So, hindi mo alam. Ayan, sinabi ko na sa'yo. Katulong kami dito. Pero, hindi kami basta-basta ganun lang. Diba? Wais lang wais. Kasi ang buhay ngayon, diskarte. Sagutin mo. Bakit ganon? Bakit mo, minensyon mo pa talaga isama yung mga reactor na mukhang katulong. Reactor. Reactor po ako ng ka-business official. Legit po. Kaya tinatawagan kita, Sparky Diaz, linawin mo anong ibig mong sabihin. At marami pa sasabihin mong hindi mo minamaliit yung katulong. Pero doon kay Inday Okray, kay Inday Okray, sinabi po mong pang doon na mukhang katulong ng kapitbahay. Ano ba? Nalilito ka na sa pinagsasasabi mo. Parang feeling ko, ikaw si Rick Aningat. Yung galawan ng pananalita mo, hulog na hulog sa banga. Parang ikaw yan eh. Hulog ka talaga. Mukhang katulong to. Hindi ako magyayabang. Nung nasa Pinas ako, supervisor lang naman. Kaya lang malit ang sahod eh. Hindi tayo mabubuhay. Oo. Malaki yung mo, maganda yung posisyon mo. Wow, supervisor to. Supervisor. Sa isang kilalang bake shop, kasi food technology graduate ako. Siyempre, kailangan natin kung saan yung madam mo, saan may pera, doon tayo. Kasi meron tayong mga estudyante. Diba? Tsaka kami, katulong to, pero hindi kami nanunulot ng sponsor. Nagsisikap kami. At itong mga katulong na to ng mga OFW, karamihan, marami kami, malaki
ang ambag namin sa ekonomiya ng Pilipinas. Tanong mo pa doon sa OWA. Itanong mo pa sa Bangko Sentral kung sino yung may mga pinakamalaking dolyares na ipinapasok sa Pilipinas. Kami mga OFW na mga katulong. Karamihan sa bahay, ang dami-dami. At may pinag-aralan din kami. Tapos din naman kami kahit papaano. Kaya lang, pas pinili namin yung ganito kasi wais kami. Alam mo kung bakit wais? Libre kami sa bahay. Libre sa pagkain. Wala kami binabayarang mga kung ano-anong bills dito. Buo pa yung sahod namin. Utak lang. Sweldo namin, buo, naipapadala sa Pilipinas. Sa akin, katulong, isa na yung napag-graduate ko, Sparky Diaz. Kung sino ka man. Isa na yung napag-graduate ko sa pangangatulong ko. Umalis ako sa Pilipinas, yung nakagraduate na yon, grade 1 pa lang. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako kasi may pinapaaral pa ako dahil ayokong umasa sa gobyerno natin. Hindi nila obligasyon yung pamilya ko, yung mga anak ko, na buhayin. Dahil anak ko yun anak namin yun ng asawa ko Hindi kami, ayaw namin maging pabigat sa gobyerno. At ayaw namin manulot ng sponsor. Ayaw namin umasa sa hinihingi lang. Diba? Di ba anong katulong? Marangal ang trabaho namin. Hello? Katulong? Proud. Alam mo ba, hindi ko ipagyayabang, pero gusto kong sabihin sa inyong lahat. Para na rin may inspire kayo. Yung panganay ko tapos na. Lang naman siya, nag-cum laude lang naman siya. Doon sa school kung saan siya nag-graduate sa Cebu. At yung school na yon ay mahirap. Hindi ka basta-basta makakapasok, mataas yung standard. Utak ang pinahiiral. Anong school yon? Cebu Normal University. Mahirap pasukin. Magagaling yung mga estudyante doon. State University? Sa gobyerno. Oo, free tuition. Pero syempre, kagastos ka rin. Kasi hindi naman kasama ng gobyerno ang babayaran ng pagkain mo, boarding house mo, mga miscellaneous, hindi yan kasama. Wala ka lang babayaran sa school. Ang utak mo, tortured. Kaya proud ako. Proud katulong, may isang anak na cum laude, na-graduate. Di ba? O ano ngayon, Sparky Diaz? Huwag mong idadawn yung mga katulad namin katulong. Pinili namin to dahil mahal namin ang aming pamilya. Ngayon, may isa pa akong anak. Nagsisikap ako, nangangatulong pa rin. Nagkukudkod ako ng kubeta. Nangungusina, nagluluto ako kasi cook ako Yun ang tinapos ko Kaawaan lang ako ng ating Panginoon. Meron pa akong pinapaaral ngayon, architect. 2 years na lang. Pinagpe-pray ko yun, makatapos yung anak ko. At maging, licensed architect. After 2 years. Katulong, nagpapaaral ng anak, architect. May isa pa. Industrial engineering. Pangatlo kong anak. Katulong pa rin ang nagpapaaral. Di ako nagyayabang. I'm proud na katulong ako. Kasi kung sarili ko lang isipin ko, tapos na ako mag-aral Kahit saan na, mabubuhay ako. Itapon ako sa bundok, buhay ako. Huwag lang sa dagat kasi hindi ako marunong lumangoy. Kahit mamundok, sa bundok okay ako. Marunong ako magkupras, lahat-lahat. Trabahong bukid, kaya ko. Pero syempre, may pangarap ako sa aking mga anak. Nangatulong ako. Kasi hindi kaya maging supervisor ako. Hindi kaya na sweldo ko dyan sa Pilipinas. Naging shift cook ako. Hindi rin kaya Nag-call center ako. 14,000 a month. Hindi kaya. Hindi ko mapapatapos ang aking architecture student sa 14,000 a month sa pag-call center ko. Diba? Naging wise lang ako. Kaya wag mo idadaw yung mga katulong kasi meron kami mga dahilan kung bakit nangatulong kami dito. Dahil may mga pangarap kami sa pamilya. Kaya wag mong sasabing mga mukhang katulong, local o abroad. Mga katulong sa Pilipinas. Palakpakan natin. Dahil yung sakripisyo ng mga katulong na yan, sobra-sobra. Dahil kung wala yung mga katulong na yan,
Mabaho bahay nyo. Gubat. Baka ahas pa yung pumasok. Ahas na tao, katulad ni Rick Aningat. Diba? Kaya ikaw, Sparky Diaz, nahamon ka namin. Kami lahat ng mga reactors magpakita ka, mag-video call tayo. Mag-live ka. Papasok kami sa live mo. Sparky Diaz kung sino ka. Huwag kang dada ng dada. Huwag kang bayot. Pakita ka. Hinahamon mo si anime reactors na magpakita ng mukha. Ikaw muna. Pakita ka. Kung sino ka. Hinahamon ka namin. Video call tayo. Group call. Nandyan yung link ko sa Messenger. Tingnan natin. Ha? Kung sino kang engkanto ka na Sparky Diaz. Baka mamaya kaluluwa ka na, buyag. Sorry po, mga ka-business, kalingap ka, papi. Mga kababayan. Nakakagigil lang kasi down niya yung yung pananalita niya na kesyo hindi daw niya minamaliit yung katulong, pero yung dina-downgrade niya sa pananalita niya, nandoon pinagmumukha niya mga emot yung nakakabasa ng mga komento niya. Ay nako, katulong. O ikaw, may pamilya ka. O yung asawa mo, kung sino man. O sino yung naglalaba? Nagluluto sa bahay ninyo. So ano yun? Ganun din naman ang ginagawa namin mga katulong At least kami may sweldo. Nakakatawa ka, Sparky Diaz, kung sino ka man. Hinahamon ka namin talaga lumabas ka, magpakita ka sa amin. Talagang ka. Chismosa ka rin kasi nakikichismis ka. Katawa ka talaga, Sparky Diaz. Pero malamang sa malamang nararamdaman ko kutob namin ito si Rick Aningat to Kasi pagdating sa dulo yung mga galawan ng mga pananalita niya, sa mga comment, talagang aningat na aningat Pero syempre, kailangan na patunayan natin yung kaya hinahamon ka namin, Sparky Diaz, lumabas ka. Mag-live ka sa iyong channel, papasok kami. Para maging legit itong ating mga pinagkagagawa. Harap ka kung talagang may balls ka. Binira ka na ni Inday Okray. Di ba? Shoutout sa iyo, kabayan Inday Okray. Si Waray. Mupay nga gabi yung atanan. May kasi ko Waray noon. Di late summer. At mga kapwa ko, mga OFW, all over the world, kung saan man kayo, laban lang. Mga katulong tayo, pero meron tayo may dignidad pa rin tayo kahit mga katulong lang sa paningin nila. Diba? Laban. Mukhang katulong, diba? Talaga naman, katulong naman to Pero proud na katulong. Diba? So yun lang ang sa akin. Hindi ako nag-ayabang, pero talagang pinagmamalaki katulong po ako dito. Ng aking amo. Anong masama sa pagiging katulong? Diba? Wais. So yun lang. Sana makarating to sa iyo, Sparky Diaz. Pakita ka sa amin. Para malaman namin kung sino ka talaga. Who you? Ha? Huwag ka magtatago. Para magkaalaman. Kami hindi kami nagtatago Kami sumasagot lang, reaction lang to. Sariling opinion patungkol dito sa pagdaganon mo sa mga katulong. Kunyari ka pa dyan yun naman ang pinupunto mo. Mabawasan ang chismosa sa Pilipinas, kaloka. Diyan nga nag-umpisa yung Marites Tama si hindi Okray. Sa Pilipinas yung umpisa yung Marites. Ano yung latest? Diba? Mga chismosa. Peace po, hindi lahat. Hanggang dito na muna ang aking pagsagot dito sa reaction na to. Sa comment ni Sparky Diaz. Sino ba tong na to? Hindi ko alam kung ano ba to? Hayop, kahoy, pagkain ba to siya? Engkanto ba to? Sige na, babay ng mga kabisnes. Pasensya na, kabayan, kapapi at kalinga. Basta, good vibes lang. Di pa ako galit, nagpaliwanag lang. Sarap sa pakiramdam yung sasabihin mo rin yung side mo, di ba? Katulong lang to, proud. Yan po tayong lahat. To God be the glory.